Hi guys, so welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video, gawin po natin ang weekly horoscope for November 4 hanggang 10 para po sa may mga sun, moon, at rising sign po na Pisces. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising nyo, kasi importante rin po ito, sa dulo po ng ating video, meron tayong link para dito. Tandaan po yung mga readings here for guidance purposes, so use your free will wisely. And bukas na rin po ang ating membership. Pag kinlik nyo po yung join button sa baba at nag-register kayo bilang member, magkakaroon kayong access sa ating mga exclusive extended readings kung saan medyo nagugulat din ako sa mga readings kasi may sobrang lalim na niya at sobrang detailed. So, along with that po, pag nag-member kayo, pag mga nagla-live po tayo, priority po kayo na mabasahan kahit na mas may mga nauna sa inyo, uunahin po kayo sa live. And for those naman po naghahanap ng private reading and spellworks, you can message po sa aking Facebook page. Link is in the description. Donations can be sent via Gcash or Maya, number is in the bottom of the screen, or yung thanks button. Pisces, ano na? So we have here the Magician and Blessed. Magician kasi, this is connected as well to the planet Mercury. Ay, Mercury ba? Oo, Mercury. It's about communication and fast movements. Habang Magician kasi hawak niya yung four elements eh. And it's the first card after po ng the Fool. And we have your Blessed. Alam mo, sorry ha, medyo dadiretsahin na kita, Pisces ha. Medyo tigil-tigilan natin yung mga self-pity natin. Tigil-tigilan natin sobrang maawa sa sarili natin. Walang problem doon. That is normal. Kasi sabi nga, di ba, all emotions are valid. Pero, the way mo kasing i-handle yung emotions mo, tsaka yung reaction mo, paano mo siya i-divert, doon medyo nagkakaroon ng issue eh. Instead of you na na-empower no emotions mo, ending, nadidisheartened ka. So, pinapaalala sa'yo ng cards na deep inside kasi, yun yung nangyayari, yun yung struggle. Kaya, nagkataka ka, bakit hindi nagmamanifest yung mga desire mo? Kasi ang nagiging blockage is coming sa heart mo. Which is ito yung center ng being natin eh. Tapos given pa, you are a water element. Puro. Kasi yung mga kasama mo, si Scorpio at si Cancer, pwede naman sila lumabas ng tubig eh. Unless nahito ka, di ba? Pwede kitang tanggal sa tubig, mabubuhay-buhay ka pa. Unfortunately, you're not. Actually, kung alamin mo yung story ng Pisces, ano eh, sila yung dalawang fish na I forgot sino sila. They helped a lot of gods makatakas doon sa isang war. Namutan ko kung anong mythology yun eh. So, andoon na you have the favor of the gods. Ang problema lang kasi, ang nirelease mong energy is the negative ones. Sinasabi mo na okay ka lang, sinasabi mo na you're healed, you're good, sinasabi mo na kaya mo. Pero, sorry pero at some point nagsisinungaling ka. Hindi masamang umamin ng isang bagay, especially kung totoo naman. Kasi healing starts from there eh. 'Di ba? Parang hindi mo matutulungan ang isang tao kung ayaw niya magpatulong. As simple as that. So the universe is telling, or the cards is showing na kailangan i-deal mo yan. You need to be honest with yourself. Kung ano ba talaga yung pinagdadaanan mo, ano ba talaga yung hurts mo, ano yung mga bagay na, yung regrets mo. Nagkamali ka lang ha siguro, sa mga past decisions mo, pero hindi naman yon life sentence. Ah? Ano mo kasi nagkocross sa'yo? The Fool and No Place Like Home. The Fool kasi sa about new beginnings eh. And of course, animal instinct, pero mga may andoon na minsan natatakot ka din kasi, ayun, kasi impending dangers. So, no place like home pa. Andoon yung part na natatakot ka magkaroon ng positive mindset ulit kasi baka mamaya ma-disappoint ka. So, kung titingnan ko yon, kung ganun yung mindset mo, you're planning for failure.
Kasi inisip mo agad mapapasama ka. Nilagay mo agad yung concept na, "Ay naku 'pag ito yung ginawa ko, eto yung mga puwedeng mangyari o eto yung mangyayari." So, ikaw din nag-manifest. So, no place like home kasi ito, minsan yung i-double check mo nga din kung yung dinadalang energy o yung influential energy, kung saan ka nagre-reside o nasaan yung heart mo. Maganda pa ba yung dala sa'yo? Maganda pa ba yung dating sa'yo? Kasi, sabi nga 'di ba, home is where your heart is. Sabi din sa ni Jesus, where your heart is, there your treasure will be. Kung nasaan yung puso mo, nandun yung mga treasure. So, ang tanong, asan ba talaga yung heart mo? Asan ba talaga yung desire mo? Asan ba talaga yung ikaw? Kasi, upon checking here sa cards, ang nakikita ko dito, eh, nagpapa-influence ka masyado sa mga negative or the outside energies. Which is dapat hindi eh. Kasi ikaw dapat yung nag influence in a positive way doon sa paligid mo. So, I hope you're getting this kasi sayang eh. What I'm seeing here sa cards is that ang dami mong, alam mo yung, paano ba put into words? There's a lot of potential para sa'yo. Ang siste lang kasi, um, pag nadaanan ka na ng negative emotions or napasahan ka ng anything negative, nabibitbit ka na agad, nadadala ka na agad, andoon na nadadrawn ka na doon. So, you need to establish within your home, within your circle of influence na, hey, eto talaga yung nangyayari. Eto talaga yung ganap ko. Eto yung pinagdadaanan ko. So, one thing is about honesty eh. Ang pinaparating sa ito ng cards eh. That you need to make sure na aware din yung mga tao kasi may mga tao sa paligid mo hindi sila aware na negative na pala yung nadadala nilang emotion sa'yo, na hindi na pala maganda yung influence nila at ending na-absorb mo yung mga hindi mo dapat ma-absorb sa paligid mo. So, it's imperative na medyo mag-change tayo or ng approach natin and ang proper approach natin is to speak up, magsalita. Okay? Makasing desire mo. The star, fork in the road. So, naghanap ka ng options. Kasi the star is about direction eh. And it is also about hope. It's about light in the darkness. So, naghahanap ka ng direction and you're hoping na, or options dito, kasi fork in the road, na magkaroon ng parang bagong, na makawala ka doon sa cycle or doon sa lugar kung nasaan ka. You know what? Pwede naman, sabi ng cards. It's just that ikaw yung nag-ano eh, nagki-keep ng sarili mo doon. Wala nga ako mapili, parang naipit ako sa sitwasyon. No, nagpaipit ka sa sitwasyon. Andoon na, we always have a choice. Di ba, meron sinabi si Paul eh, sa Corinthians yata yon. So there's no temptation that was given unto men that men will not be able to overcome. But if he can, parang kung mahihina na siya, hindi niya na kaya, then andoon yung point na bibigyan siya na, God is faithful and bibigyan siya ng way para makatakas. So same thing na sa problems eh. God will provide a way to escape from yung mga problems na yon. Bibigyan ka ng option. Hindi natin pwedeng sabihin na nadala tayo, hindi natin pwedeng sabihin na pilitan tayo, nor hindi natin pwedeng sabihin na nalagak tayo sa situation na yon. Because at the end, hinayaan natin, we allowed. Pisces, in life ang mga bagay, it's a matter of decision. Hindi yung, kasi may mga, niloko niya ako, no, you saw the red flags na. Nakita na natin yung mga signs, pero pinili natin na wag pansinin. So, ang ending, so in a way, pinayagan din natin. Sabi nga eh, a person can only make you sad if you will allow the person. So, magiging malungkot ka lang, masasaktan ka lang, maluloko ka lang kapag hinayaan mo. Always listen to your intuition.
So, yung sinasabi mo dito na magkaroon ng option, magkaroon ka ng other means, create one. Tandaan mo you are the creator ka din eh. Remember nung sa time ni Adam? And sabi doon, God created men from the mula doon sa alikabok ng lupa at hiningahan niya para magkabuhay. That same life of the creator that creates the universe is the same life that is in you. So ibig sabihin nun, you are also a creator. A part of the power of the universe is nasa sayo. Kaya nga may sinabi si Paul, di ba? Sa Acts yata yun, sa isang speech niya sa Athens, kung tama ako. Sabi niya doon, are we not all gods? Hindi ba tayo lahat Diyos? Come to think of it, yes. Kasi yung mismong hininga natin, that's the presence of God. That's the power of the Creator. Bakit mo hahayaan na hindi mo gamitin ito? So start creating your own way. Start creating the future na gusto mo para sa sarili mo. Huwag mo tong iasa na sana dumating, sana magkaroon. No, that sana is you. Yung sana na yon ikaw ang gumawa. Yung sana na yon ikaw ang mag-open. Tingnan natin ano ba yung foundation mo. King of Pentacles, tsaka Loyal Heart. So, older male energy, that's physical. Anything in the physical. So, what can we read dito sa foundation mo? Ano kasi na parang siguro ito yung ideologies mo na sabihin natin na medyo at some point nilamon ka, mga paniniwala na sabihin natin na dapat na natin tinatapon talaga. Kasi hindi na siya nag-work para sa'yo. Parang pwedeng sabihin natin nag-work siya dati, pero hindi yan assurance na mag-work ulit ngayon. So, this is a moment na china-challenge ka ng universe na sinasabi niya na, uy, Pisces, ano na? Ito yung mga nangyari. Bakit hindi mo gawa ng paraan that you will be a better individual in this matter? Actually, nalulungkot ako sa nababasa ko eh. Kasi andoon na you feel na natatrap ka sa mga situations mo. You feel na parang wala kang options na available. Where in fact, meron ka. Where in reality, available sa'yo. Ikaw lang yung, sorry kung medyo paggalit yung basa ko sa'yo. Pero andun kasi na ikaw yung gumagawa ng sarili mong cage. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong place kung saan hindi ka makakagalaw. Pisces, loyalty to tradition is good. Totoo yan. Kasi may mga tradition tayo na sinusundan, may mga paniniwala tayong pinanghahawakan. Pero the question is it still helping? Andun pa rin ba na this is is it still giving? Yun yung yun ba very demure, very giving pa rin ba? O andun na yung punto na nata-take in ka na masyado? So it's time that you give yourself the chance na to break out. Hindi mo naman gagawin to kasi parang bet mo lang. You are doing this because this is what your heart is needing. Ito yung kailangan ng puso mo. Ito yung kailangan ng pagkatao mo. Ito yung kailangan mo as a person. Breakaway talaga yung gagawin mo, friend, sa mga traditions and mga paniniwala. Kasi andoon na, remember, ang manifestation, ang creation, nagsisimula yan sa puso na nai-influence yung isip. So, if what you are thinking, yung mga ideologies mo, hindi naman nag-i-inline sa minamanifest mo, malaking good luck talaga ang masasabi ko. Kasi malabong mangyari yung mga gusto mo kung masyado ka mag-i-stick doon sa mga old beliefs mo. Tingnan natin sa past mo. Ano ba nangyari? So, we have here the temperance and exchanging gifts. No, sa temperance, okay. Ang daming and yung mga energy. So, temperance, this is the angel of balance. At ito rin yung, associated din siya sa zodiac sign na Sagittarius, which is Sagittarius is about
higher level of learning, philosophy. So, pag-aaral talaga yung ginagawa ni Sagittarius kasi hindi siya pwedeng maiwan sa ere nang hindi niya alam yung mga hanash at ganap. Tapos exchanging gift. Yun na nga. Um, yes, na-build tayo. Na-build ka doon sa mga paniniwala na binigay ng magulang mo, siguro ng mga lola. And andoon na parang masyado mong na-focus yung sarili mo doon sa mga ituro. Pwedeng sa school system to. And andoon na parang nagkaroon ng mga thinking, yung mga thinking ng iba sa inyo na, ay, bawal maging masyadong masaya kasi baka mamaya, papalitan ng lungkot. Di bina-manifest mo siya sa life mo. So, andoon na, with exchanging gift kasi, ang dami sa inyo na masyado yung hino-hold sa sarili nyo. Naku, okay na yan. Yung mga pananaw na, ay, hindi ko nakuha, baka hindi para sa akin. Gusto ipaalala sa exchanging gift na may mga blessings na or opportunities na ibibigay ang universe sa'yo na hindi mo makukuha na on the spot na magiging, bababa na sa harapan mo. Kasi may mga opportunities na ang gagawin ng universe is bibigyan ka niya ng chance na ipaglaban 'to. Bibigyan ka niya ng chance na gumawa ng paraan para makuha mo 'to, na para magkaroon ka ng way, um, para sa'yo 'to. Kumbaga ilalaban mo kasi may mga bagay na mas masarap namnamin kapag ipinaglaban natin. May mga bagay na kapag, ginawa natin and or na-achieve natin in a way, na pinaghirapan natin, iba yung feeling, eh. Iba yung 'di ba? Kaya nga sabi 'di ba may kasabihan tayo, "Ang sarap gastusin ng pera na pinaghirapan mo." And same thing with opportunities. Ang sarap namnamin nung opportunity kapag alam mo pinaghirapan mo. Gamitin mo yung intuition mo. Yun yung pinakamalakas mong gift eh, na yung kutob. Alam mo kung ilalaban o hindi eh. Huwag mong hayaan yung mind mo masyado ang mag-overtake. Kaya nga pabalik tayo for the balance. Kasi dati, it's either emotions or utak yung ginagamit mo. Wag gano'n. Sayang. Sayang um, yung ang daming mga bagay na na-let go mo na dapat nakuha mo. Yung possible future na ikaw, we have here is the Five of Pentacles and All That Glitters. Now, si Five kasi, about action. Si Pentacles, symbol ng Earth, anything na physical, that's all that glitters. Ano mo, marami sa inyo may possibility mag-procrastinate, mag-overthink, mag-overanalyze na naman. Dude, ang universe, ang language ng universe, ito based experience ko, is hindi siya naka-base sa words. Naka-base siya sa feelings, naka-base siya sa images. So, huwag mong hintayin masyado na marinig mo pa yung audible voice ng universe sa'yo. Ito kasi yung moment na kailangan magkaroon ka din ng moment to listen. Meron nga yung passage sa Bible, sabi ni God, "Be still and know that I am God." Parang, siguro kung ako yung magsasalita, ang sasabihin ko, manahimik ka nga, makinig ka. Yun yung kailangan mong gawin eh. Ayan, sorry. Now, ang daming ipipresent na mga opportunities sa'yo ng universe for you to change para ikaw maging individual na kung saan palaban, person na sabihin natin na ando na ano siya yun, go-getter. Siguro yung pinakamaganda kong term. Kailangan ma-develop mo yun. Yun yung challenge sa'yo ng universe eh. And to develop it, you need to decide na isa sa buhay mo yung mga i-impart sa'yo na teachings ng universe. Kasi at the end, para sa benefit mo to. Hindi naman mawawala identity mo bilang isang Pisces. Actually, magi-improve pa nga to make you a better individual.
Kung nag-resonate po yung reading sa inyo, meron po, just want to advise po na meron po tayong extended readings. May link po sa dulo ng ating video. Para po magkaroon ng access sa ating mga extended readings and exclusive videos, i-click nyo po yung join button and register as a member. And in addition, sa mga live po natin, magiging priority po kayo na mabasahan. So tuloy natin, let's check Pisces yung physical and emotional environment mo, hopes and fears, your future, and message ng mga deities. So we have here is the Six of Swords and higher power, yung physical environment. See, sabi ko sa'yo with a higher power, andoon na kailangan mo mag-flow na lang doon sa process na nilalatag ng universe Kailangan mo na lang na maging part ng, kailangan mo na maging mag-follow doon sa lineage na binibigay sa'yo ng universe. Andun kasi na this is a moment for you to really shine. And nabablock mo lang siya, it's because, sabi dito ng Six of Swords, kasi six about harmony Swords is about air, about the mind and the intellect. Kaya hindi ka maka-flow kasi yung mind mo ang nagiging battleground mo. Yung mind mo nagsasabi na, ay hindi pwede yan kasi against yan sa paniniwala natin. O ay hindi yan kasi wala yan sa tradisyon ng family. May kasabihan ng Pisces na the only thing constant in this world is change. Ibig sabihin nun, ang bagay na hindi nagbabago ay ang pagbabago. Laging available yan. Laging nandyan yan. Laging kumakatok yan sa mga pintuan natin. The universe is calling you for change. The universe is giving you the chance na magkaroon ka ng option para to make things better for you. At ang kailangan mo lang, tanungin ng universe kasi yung higher power, nasa side mo naman andoon ang tanong lang dito, anong gagawin mo? Anong next step mo? Ano yung target mo at this point? Magpapalunod ka lang ba sa mga iniisip mo? O andoon ang magiging go-getter ka at ifa-follow mo yung nabinukas na path para sa'yo ng universe? Your emotional environment is the Seven of Wands and flexibility. So this is about wisdom and this is about passions and energies and flexibility. Alam mo isang dahilan din, kaya siguro nagkakaroon ka ng mga negative analyzation. Andun kasi na masyado mong kino-compare din yung sarili mo towards other people. So, kambal nga, may pagkakaiba, di ba? Even if you look sa mga showbiz, may mga kambal pero hindi magkamukha sila, pero at the end, magkaiba pa rin sila. May distinctions pa rin. So same thing din sa pinapaalala sa'yo ng universe. Wag mong i-compare na, ay, nangyari sa kanya yun so malamang mangyayari sa akin. Malamang mangyayari yun sa'yo kasi minamanifest mo. Malamang ganun yung magaganap sa'yo kasi yun yung kinokol mo sa life mo. Malamang yun ang parating kasi yun yung energy na nirelease mo. So instead of you comparing na, siguro ito yung sinasabi na ng cards instead na ikaw kino-compare mo yung sarili mo sa mga nangyari sa ibang tao, ang pwede mong gawin is learn from their mistakes. Saan ba sila nagkamali? Ano ba yung nasabi nila na hindi tama? Ano ba yung nagawa nila na hindi tama? Ano ba yung mga bagay na sabihin natin, hindi na nagawa, hindi na sabi, ginawa at sinabi, tinanggap na dapat hindi. Doon mo aralin. So instead of you comparing na, ganito yung nangyari sa kanya, ayoko baka kasi mangyari sa akin. Learn from their mistakes. Yun yung pinaka-best option na pwede mong gawin para hindi maging negative yung dating sa'yo nung mga natututunan mo, nalalaman mo about other people. And isa pa, with the flexibility, huwag ka masyadong masyadong open to everyone na ando na yung punto na yung kahit yung personal time mo na nagiging available na para sa iba. Learn to set boundaries, Pisces. Kasi
hindi naman lahat yung mga nagkukuwentong 'yan, sabihin natin na meron silang good intention. Yung iba kasi for the paawa, tas ending nama-manipulate ka. Sa either nauutangan, nahihingian, tapos andun yung part na parang nahihiya ka na magsalita kasi baka ano na feeling mo na 1, 2, 3 ka. So, andun yung point na nahihiya ka magsabi sa ibang tao. So, maging vigilant ka din. So, listen, kapag nakaramdam ka ng parang may mali, malaki ang possibility na merong ang mali. Your hopes and fears is the king of cups and truth be told. The older male energy and of course emotions. Pero with passion to. Alam mo yung kasi isa sa mga inaasahan mo sana, ay parang sana maging honest na lang siya, ganyan-ganyan. Dude, I'm sorry to break to you pero you cannot expect people to be honest. Hindi mo madedemand na dapat honest sila. Kasi the sad reality, ang masakit na katotohanan is sa bandang huli, lahat ng tao, ang iniisip lang nila is yung magiging kapakanan nila. Ang iniisip lang nila kung paano sila makakaangat, paano sila makakalamang sa ibang mga tao. That is the sad reality. Na kailangan mong tanggapin, na kailangan mong harapin, at kailangan mong banggain. So, pero hindi naman ibig sabihin nun na ayaw na ganun yung mga tao, magiging ganunan tayo. No. Hindi tayo patay na isda para mag-flow doon sa mga ginagawa ng iba. Wrong is wrong, right is right. And alam yon ng heart mo. Now with the king, kaya nga doon yung King of Cups Andun kasi na as a Pisces, kailangan huwag mong kailangan gamitin mo yung kaya na yung sensitivity mo, yung pagiging empath mo. Na instead na maimpluwensyahan ka nung emotions nila, gamitin mo yung pagiging empath mo to understand ano ba yung gustong sabihin ng taong to? Ano ba yung pinag-uugatan niya? Ano ba yung talagang hidden intentions niya? Kasi minsan maramdaman mo parang may mali Doon pa lang, that's already the sign na parang may mali. Bakit mo wag mo na i-justify na, "Ay hindi baka ako lang 'to or baka ganyan, chu-chu-chu-chu." Gamitin mo ang gawin mo, I would, the card is suggesting na instead na, magkaroon ka na ibigyan mo ng chance yung tao, why not investigate? Alamin mo yung totoong intention, alamin mo yung totoong, saloobin, alamin mo yung totoo na pagkatao niya, so that you will have an idea how to properly approach yung situation, yung tao, yung kaganapan. It's all about setting yung setting mo. Kumbaga sa chess, paano mo ipoposisyon yung mga tao mo para manalo ka. Now let's check ano yung future. Sa Seven of Pentacles, tsaka Chopwood. So this is about wisdom, physical surroundings, Chopwood. Medyo na-sad lang ng very light. Kasi hindi lahat is i-challenge yung sarili to make a change. Hindi lahat gagawa ng way para baguhin yung kanilang situation or yung kanilang mindset. Pero may mga iba Kasi in Chopwood, this is a Chinese proverbs na sabi, chop wood, get water. Sabihin, itutuloy mo lang yung ginagawa mo. Parang yung part na aasa ka na, ay baka sakali, gumana pa yung bagay na to o itong paniniwala na to. Ito kasi ang question dyan Kung hindi talaga gumagana, bakit pa natin ipipil? Ano yung assurance natin na pag paulit-ulit natin ginawa, gagana pa? Pag ginawa natin to na parang ganung bagay, how can we be sure that it is still going to work? Kung hindi na talaga siya nagwo-work, kung hindi na talaga siya gumagana, bakit ipipilit natin ang isang bagay na hindi na talaga pwede, 'di ba? It's ano lang siya simple logic na lang sabi ng universe din Simple na understanding na lang na, okay, ganito pala yung ganap, so ba't ko itutuloy? Pero, for those na mag-change, merong or itatry na sundan yung advice ng universe, I'm seeing here kasi some changes
pero hindi siya clear. But we can tignan natin kung anong mamaya sa extended readings. Yung sinasabi. Kasi merong promise ang universe. Kumbaga parang pag pinili mo tong path na to, ito yung ibibigay sa'yo ng universe na masusundan mo. So, once na binukas mo yung sarili mo doon, you will know na merong ipe-prepare yung universe for you in the long run na sabihin na lang natin, it will be beneficial para sa'yo. Hindi lang siya clear but I'll check later sa extended. So ano bang message ng deities sa'yo? So we have here is Juno. So according to here, it's marriage, perspective, and a wish to relate. Alam mo, Juno is, yung message ni Juno sa'yo, andun kasi na na you need to make sure din na, yun nga, besides sa boundaries na isiset mo, andoon na you need to also learn how to react. Yes, kahit sa marriage, meron pa din yung part na you need to make sure na yung, paano ba yung put into words? Yung point na, yung may boundaries pa na mag-asawa, parang meron pa rin silang private life, meron pa rin silang sariling buhay, meron pa rin silang sariling sinusundan. So, andoon na, pinapala ng cards sa'yo that you need to allow yourself to have that boundary. Kasi doon mo maintindihan yung mga capacity mo eh. And yun yung magkakaroon ka ng way to be a go-getter. Kasi nga ilalaban mo to. And for those sa mga lalaban, we will check ano bang ibibigay ng universe for that. Yun. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan the readings are for guidance purposes. So use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto nyo pong magkaroon ng access sa ating extended readings kasi I got the cards already, i-click nyo lang po yung join button sa baba and magkakaroon po kayo access sa ating mga extended readings and mga exclusive videos. Along with that po, magiging priority rin po kayo sa ating mga future readings kapag nag-go live po tayo. Now, para sa mga naghahanap po ng private reading and spellworks, you can message me directly sa aking Facebook page. The link is in the description below. And for those donations, you can use the thanks button or Gcash Maya numbers on the bottom of the screen. So maraming salamat sa iyo, Pisces. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo soon enough. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po ang tulog ng Mikay Noodles. Have a great day. I'll see you po sa extended readings. Thank you.